Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 13, 2025, Thursday. Alamin natin ang update sa nabubuong low pressure system sa Mindanao kung may chance ba itong maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Si Bagyong Uwan muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin ang forecast weather condition. Mabilis ang pagbuo ng mga ulap sa Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone. Asahan dito ang maulap na kalangitan na may mga thunderstorm at posibleng malalakas na buhos ng ulan sa ilang oras ng araw o gabi. Kapag sabay-sabay ang thunderstorm cells, mabilis tumaas ang tubig baha sa mababang lugar at delikado ang biglaang pag-agos sa mga creek at ilog. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang langit na may mga panandali ang pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Karaniwang nangyayari ang mga ito sa hapon hanggang gabi, pero maaari ding umulan sa madaling araw kapag may natrap na moisture. Bagamat panandalian, kaya nitong magdala ng malalakas na bugso ng ulan. Para sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip na mula northwest papuntang southwest, kaya ang alon ay katamtaman hanggang maalon na nasa pagitan ng 2.1 hanggang 3.5 meters. Sa ganitong taas, mapanganib lumayag lalo na kung maliit na bangka ang gamit at kulang sa safety gear. Kaya sumunod sa abiso ng Coast Guard at ng lokal na pamahalaan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula southeast hanggang northeast at bahagyang maalon hanggang katamtaman ang karagatan na nasa 1.2 hanggang 2.1 meters. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula east hanggang northeast at bahagyang maalon ng dagat na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Kahit mababa ang tansya, huwag kalimutan ang life jacket at doblehin ang pag-iingat kung may papasok na thunderstorm ban dahil bigla ring tumataas ang alon. Update naman tayo sa bagyo. Nananatiling nasa dagat sa silangan ng Taiwan si Bagyong Uwan na ngayon ay isa ng tropical depression. Ngayong umaga nakita ang sentro nito sa may 305 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong hangin na hanggang 70 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour at may lawak na malalakas na hangin na umaabot hanggang 240 kilometers mula sa gitna. Bagamat malayo na sa karamihan ng ating nasasakupan, maaari pa rin itong hilahin ang mga ulap sa silangang bahagi ng bansa kaya patuloy ang mga pag-ulan na dala ng trough at ng intertropical convergence zone. Sa trough at intensity outlook, magpapatuloy ang kilos ni Uwan pahilagang silangan habang papalapit sa katimugang bahagi ng Ryukyu Island. Dahil hindi favorable ang kapaligiran, mas malamig na tubig, wind shear at posibleng dry air, inaasahang hihina pa ito at magiging remnant low sa loob ng susunod na 12 hours. Kapag nangyari yon, unti-unting mawawala ang organized circulation at may iwan na lamang ang mga pira-pirasong kaulapan na maaaring magdulot ng kalat-kalat na ulan sa malalayo pang parte ng Pasipiko. Hazards affecting coastal waters. Ito ang 24-hour sea condition outlook hanggang rough seas sa mga sumusunod na karagatan. Posibleng maranasan ang hanggang 4 meters sa mga coastal area ng Batanes, hanggang 3.0 meters sa Hilaga at western coast ng Babuyan Islands at sa mga coastal area ng Ilocos Norte. Ang mga marino ng maliliit na sasakyang pandagat, kabilang ang lahat ng uri ng motorbangka, ay mahigpit na pinapayuhang huwag munang pumalaot sa ganitong mga kondisyon lalo na kung kulang sa kagamitan o karanasan. Hanggang moderate to rough seas naman sa iba pang lugar. Posibleng umabot ng 2.5 meters sa natitirang coastal area ng Babuyan Islands. Sa mga coastal part ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Kalayaan Islands. Sa western coast ng Bataan at Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands. At sa Hilaga at Kanlurang coastal area ng Palawan kabilang ang Calamian Islands hanggang 2.0 meters sa mga coastal area ng mainland, Cagayan at Hilagang Silangang Isabela.
Ang mga marino ng mga motorbangka at katulad na laki ng sasakyang pandagat ay pinapayuhang mag-ingat ng husto kung talagang kailangang pumalaot. Narito naman ang pinaka-latest na tropical cyclone update sa susunod na 2 linggo. Mula November 12 hanggang November 18, ang Cyclone Uwan o Fungwung na nasa north section ng PAR ay inaasahang kikilos pahilaga at tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mananatiling malayo ang direkta nitong epekto sa malaking bahagi ng bansa maliban sa trough at paghila ng amihan sa extreme northern Luzon. Sa parehong linggo may nakikitang tropical cyclone-like vortex o TCLV-1 na posibleng umusbong sa timog silangan hanggang sa hangganan ng PAR. Ayon sa guidance, mararamdaman ito ang pag-ikot sa paligid ng northern Mindanao, Visayas at southern Luzon. Mababa ang chance maging ganap na bagyo sa week 1, ngunit sapat ang sirkulasyon para mahatak ang kaulapan at magdagdag ng ulan lalo na kapag nakipag-interaksyon sa ITCZ. Dito, ang practical na implication ay mas madalas na thunderstorm windows sa hapon at gabi at mas mataas na posibilidad ng flash floods sa mga lugar na paulit-ulit inuulan nitong mga nagdaang araw. Pagpasok ng week 2 mula November 19 hanggang November 25, tinataya ng modelo na ang TCLV-1 ay kikilos at lalabas sa kanlurang bahagi ng Philippine Monitoring Domain na may mababa pa ring posibilidad na maging ganap na bagyo. Maaaring magdala ito ng shearline-like na circulation na magpapadalas ng ulan sa kanlurang baybayin kapag sinabayan ng hilagang hangin at sea breeze convergence. Bukod dito, may isa pang TCLV-2 na maaaring umusbong sa silangan hangganan ng PAR. Mababa rin ang tsansa ng development bilang tropical cyclone. Ngunit ito ang uri ng senaryo na dahan-dahang nag-iipon ng kaulapan sa silangan at posibleng magbigay ng sustained na pag-ulan kapag lumakas ang ITCZ. Ang mensahe dito, hindi lahat ng sama ng panahon ay nagiging bagyo pero kaya pa ring magdala ng baha at pagguho lalo na sa mga komunidad na may saturated na lupa. Kung sisilipin natin ito gamit ang mga international weather model sa loob ng susunod na mga araw, hindi nakikita na magiging bagyo ang low pressure sa may timog silangan ng Mindanao. Pwede itong manatiling mahinang sistema lamang. Kasabay nito, palakas ng palakas ang hanging amihan sa norte. Mararamdaman na yan hanggang central at southern Luzon at wala tayong nakikita na bagyo na mabubuo until next week. Sabi ng mga model, although may nakikita na mga low pressure system ang advanced model ng DeepMind, pero kalat-kalat pa ito at hindi nagkakasundo. At dahil mabilis nga magbago ang panahon, kailangan natin itong i-monitor. Sa kabuuan, ang dominant force ngayon ay ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Eastern Visayas. Kasunod ang localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Si Uwan na ngayon ay tropical depression ay mabilis nang humihina habang papalayo. Ngunit hindi nito otomatikong tinatanggal ang panganib ng ulan at pagbaha sa mga susunod na araw, lalo na sa mga lugar na sunod-sunod na tinamaan ng malalakas na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa mga abiso ng pag-asa at ng inyong LGU. Mag-ingat sa thunderstorm at unahin ang kaligtasan sa bawat desisyon mula sa paglabas ng bahay hanggang sa paglalayag sa karagatan. Kapag sabay-sabay ang ulan at mahangin na thunderstorm, mas ligtas ang manatili sa loob at iantala ang biyahe. Sa maingat na paghahanda at tamang impormasyon, mas mapapangalagaan natin ang pamilya at komunidad habang binabantayan ang susunod na galaw ng panahon.